Isa nga po mga idol sa mga pinakatahimik na team sa nagdaang NBA draft ay ang Dallas Mavericks, gayong sa kadami-dami ng pumasok sa liga ngayong taon, isang batang player lamang ang kinuha nila. Ito nga walang iba kundi ang 20-year-old wingman mula sa France na si Melvin Ajenka. Ngunit bago man nila ito makuha, kinailangan muna nga po nilang i-trade ang 58 pick sa New York Knicks, draft right to Petri Koponen at cash consideration upang makuha ang 51st na siyang ginamit nila para ma-draft ito. Ngunit ayon nga sa isang insider, wala rin naman nga daw talagang masyadong pakialama ang front office ng Dallas sa NBA draft, gayong focus nga sila ngayon sa pagkuha ng mga bagong manlalaro. Sa katunayan, tuluyan na nga po nilang i-trade si Tim Hardaway Jr. at ang kanilang tatlong future second rounder papunta sa Detroit Pistons para makuha dito si Quentin Grimes na isang sharpshooter na posibleng mapakinabangan ng Dallas Mavericks. Samantala, sa pagkakakuha nga po mga idol ng Los Angeles Lakers kay Bronny James bilang 55th sa NBA draft, marami nga po mga fans ang hindi natuwa since masyado nga daw pinaburana ng Lakers ang anak ni LeBron at isinantabi ang katotohanan na may iba pang manlalaro ang mas deserve na makapasok kaysa sa kanya. Ika nga'y ang rason lang naman nga daw ayon sa mga haters bakit nakapasok si Bronny dahil sa kanyang ama at hindi sa kanyang talento. Pero kahit anuman nga pong gawing reklamo ng mga fans, parte na si Bronny James ng Lakers. Sa katunayan, marami nga po mga fans ang nagtatanong kung magkano nga ba ang magiging kontrata o sahod nito. Well, ayon nga sa inilabas na balita ng Spotrac, ang makukuha nga pong sweldo ng isang 55th overall pick ay nagkakahalaga ng $1.2 million kada taon o aabot ito ng tumataginting na 70 million pesos kada taon kung i-convert natin sa Philippine peso. Pero syempre, magdedepende pa rin naman ito sa mapagkakasundoan nilang kontrata. Para nga sa hindi dyan nakakaalam, karamihan nga po sa mga second rounder hindi garantisado ang kontrata. Ngunit sa parte nga ni Bronny James, obviously magkakaroon ito ng kontrata. Sa kabilang banda naman, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, marami nga po ang nagalit at bumatiko sa Los Angeles Lakers simula nang kunin nila si Bronny. At isa dyan, ang dating NBA superstar na si Paul Pierce na sinabing basura at hindi nga daw desididong magkampiyon ng Los Angeles Lakers next season matapos nitong kunin si Bronny James at Coach JJ Redick bilang bagong head coach. Sobrang nakakatawa nga daw ang dalawang move na ginawang ito ng Lakers, gayong nangangahulugan na ayaw nilang maging competitive. Wala rin naman nga daw experience si JJ Redick sa head coach, kaya malaki ang posibilidad na makagawa ito ng napakaraming pagkakamali. Habang si Bronny James naman, wala rin naman nga daw maitutulong sa team gamit ang kanyang kasalukuyang skills. Kaya hindi na nga daw kayo dapat pang magtaka kung bakit hindi maganda ang kampanya at maaga na naman silang malalaglag next season ayon kay Paul Pierce. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.